Magandang araw. Ang kwentong sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaring magdulot ng matinding galit at kawalan ng magawa sa iyo. Gayunpaman, sana ang tapang at hindi kapanipaniwalang lakas ng isang babaeng nakabangon mula sa lubos na kawalan ng pag-asa ay magbigay sa iyo ng kaunting aliw at isang liwanag ng pag-asa. Noong sinabi sa akin na kailangan kong pumunta sa headquarters ng kumpanya namin sa New York sa loob ng 2 linggo, ang aking biyenan, na may nakakabighaning ngiti, ay nagpilit na siya ang mag-alaga sa aking 4 na taong gulang na anak na babae. Naantig sa kanyang kabaitan. Nakaramdam ako ng katahimikan at nagdungo sa paliparan na may mas magaan na puso. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng daan, napagtanto ko na nakalimutan ko ang aking pasaporte. Nagmadali akong bumalik sa bahay, at narinig ko ang isang kakilakilabot na tunog na nagmumula sa maliit na puwang ng pinto. Sa sandaling naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon, ang aking mga daliri ay automatikong nagdial na ng 900 at 11 ng walang segundo ng pag-aalinlangan. Hawak ang assignment letter para sa biyahe patungong New York. Ang isip ko ay puno ng iba't ibang emosyon. Ako'y nasisiyahan, ngunit sabay na may daluyong ng pag-aalala na humampas sa akin. Gaano kahirap ang pinagdaanan ko noong nakaraang taon para makuha ang pagkakataong ito. Kung matagumpay kong makukumpleto ang 2 linggong biyahe, babuksan ang pinto sa promosyon bilang head ng departamento at malaki ang itataas ng aking sweldo. Ang pangarap na lumipat sa mas malaking kondo, kung saan makakalakad ng malaya ang aking anak na si Ella, ay parang nasa kamay ko na. Gayunpaman, ang aking responsibilidad bilang ina at asawa ay mas mabigat kaysa sa lahat ng kagalakan na iyon. Ang aking anak na si Ella, na bagong 4 na taon, ay nasa summer break, kaya hindi ko siya maiwan sa daycare. Ang aking asawa na si Marco ay nasa malaking construction site sa Texas, at hindi pa babalik sa loob ng hindi bababa sa 15 araw. Habang nakikinig sa regular na paghinga ng aking natutulog na anak, iniwan ko ang sula sa mesa at huminga ng malalim. Nagsimulang lumaki sa loob ko ang pakiramdam ng pagkakasala, na parabang ako'y makasariling ina na inuuna ang karera kaysa sa sariling anak. Ang plano ko ay tawagan ang aking nanay kinabukasan ng umaga para sabihing pumunta siya sa Chicago para alagaan si Ella. Bagamat ang aking nanay ay may arthritis sa tuhod tuwing nagbabago ang panahon, sa ganitong sitwasyon, siya ang tanging kanlungan ko. Pero noong hapong iyon din, ang doorbell ay sumira sa lahat ng plano ko. Nang tingnan ko sa video monitor, nabigla ako. Naroon ang aking biyenan, na si Lola Eda, dala ang mga bag na iba-iba ang laki. Karaniwan, hindi pumupunta si Lola Eda sa bahay namin maliban kung may mahalagang bagay. At kapag pumupunta siya, kadalasang sinusuri niya kung paano ko inaayos ang bahay o tiyakin na hindi ko sinasayang ang pera. Noong huling beses siyang bumisita 3 buwan na ang nakalipas. Nagkagulo siya dahil bumili ako ng damit kay Ella na nagkakahalaga ng 1,000 at sinabi niyang gastadora ako. Gayunpaman, nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng isang nakakislap na ngiti. Ganap na iba sa kanyang karaniwang malamig at malayong ekspresyon. Ay, anak, ang hirap pala umakyat sa elevator papunta rito sa palapag na to. Sumakit ang tenga ko. Sabi niya na may kakaibang pagiging malapit. Dala ko kayo ng sariwang manok mula sa bukid at mga gulay mula sa hardin ko. Ang mga binebenta sa lungsod puno ng pestisidyo at dala lang ng sakit. Nagmadali akong kunin ang mabibigat na bag mula sa kanya, na may halo ng gulat at pasasalamat. Inanyayahan ko siya sa loob, naghain ng basong tubig na may yelo, at may pag-iingat na sinabi sa kanya ang tungkol sa biyahe ko sa trabaho. Inaasahan ko na siya'y kikunot ang noo at susumbatan ako dahil iniwan ko ang pamilya para sa ambisyon ko, gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero sa aking gulat, inilagay ni Lola Eda ang baso sa mesa, hinampas ang tuhod, at sigaw na, "Ano ba yan, anak, bakit ka pa nag-alala sa mga bagay na yan? Matuloy ka na at huwag kang mag-alala. Sa panahon ngayon, kailangan ng babae ng sariling trabaho. O gusto mo bang mabuhay na nakakulong sa kusina at hindi makataas ng ulo? Sapat na ang sakripisyo ni Marco para ikaw, na matalino, ay makatulong din sa pamilya. Ako na ang bahala kay Ella. Ako ang lola niya. Matuloy ka na. Matuloy ka ng may kapayapaan ng loob. Hindi ako estranghero. Ako ang dugong lola niya. Akala mo ba pababayaan ko siyang gutumin?" Ang kanyang mga salita ay parang bomba na tumunaw sa malaking bato na pumipiga sa dibdib ko. Nakikita siyang ganito kaunawa at mapagmahal. Nagsimulang mag-isip na siguro ay masyado akong naghinala sa kanya at hindi ko nakita ang tunay niyang pagkatao. Si Lola Eda ay nilukot ang manggas at nagdiretso sa kusina nang hindi tinigilan ang pagkukuwento. "Magluluto ako ng hapunan. Ikaw, mag-empake na ng maleta mo.
Ngayong gabi, maghahanda ako ng masarap na inihaw na manok para makapag-ipon ng lakas. Ang payat mo, baka pagtawanan ka ng mga tao sa New York. Noong gabing iyon, ang hapunan ay lumipas sa kakaibang mainit at parang pamilya na atmosfera. Ang masarap na amoy ng inihaw na manok ay pumuno sa buong bahay, lumikha ng kapayapaan. Si Ella, na tumatanggap ng lahat ng pagmamahal ng lola niya, ay yumakap sa kandungan nito habang hinahaplos nito ang buhok niya nang may lambing na matagal ko nang hindi nakikita sa mga mata niya. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ako ng pinggan, pinatabi ako ni Lola Eda sa sofa sa tabi niya. Binaba niya ang boses at tinanong ako ng may pag-aalala. Hoy, Lia, hindi ka ba natatakot na iwan ang bahay ng mag-isa ng matagal at pumunta sa malayo? May mga mahahalagang bagay ba sa safe? Mga dokumento, pera, alahas sa kasal. Sa talino ng mga magnanakaw ngayon, dapat bang iwan mo sa akin ang susi ng safe o itago mo ng mabuti? Baka biglang may sumalakay. Ang tanong niya ay nagdulot ng lamig sa gulugot ko. Bagamat luhikal na alalahanin yon. Ang kanyang pagiging tiyak ay nagising ng likas na pag-iingat sa akin. Gayunpaman, nakikita ang mukha niyang mukhang tunay na nag-aalala para sa akin. Itinaboy ko ang masasamang iniisip. Siya ang nanay ng asawa ko, ang lola ng anak ko. Imposibleng nais niyang saktan kami, sabi ko sa sarili ko. Ngumiti ako at sinubukang pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, Lola Eda. Ang nasa safe lang ay ang deed ng kondo at ilang ginto na ibinigay sa akin ng nanay ko para sa kasal. Iwan ko ang susi ng safe sa drawer ng aparador. Mag-iwan ako ng kopya ng susi ng bahay para makapasok labas ka kung kinakailangan. Kinuha ko ang 10,000 mula sa pitaka ko at ibinigay sa kanya. Eto, kunin mo para makabili ka ng gusto ni Ella sa loob ng 2 linggong ito. Mahal niya ang mainit na gatas niya 9:00. Pakikalmahan mo sana iyon. Kumislap ang mga mata ni Lola Eda nang makita ang pera. Pero mabilis niyang isinuksok sa bulsa at tumango ng paulit-ulit. Relax lang, relax lang. Labis-labis ka naman. Kung ako ang nagpalaki sa pasaway na si Marco mag-isa, paano ko hindi mapapangasiwaan si Ella? Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas para sa airport. Noong gabing iyon, habang yakap ko ang aking anak at nakikinig sa mahinang hininga ni Lola Eda sa kabilang kwarto, nagpasalamat ako sa langit dahil nagpadala ito ng matibay na suporta sa sandali na pinakakailangan ko. Ang hindi ko maisip ay ang biglaang kabaitang iyon ay wala palang iba kundi matamis na balot ng malupit na balangkas na handang lamunin ang aking naiibang tiwala. 5:00 ng umaga, ang matalim na tunog ng alarm clock ang nagising sa akin. Sa labas, dilim na dilim pa. Tanging ilaw mula sa street lamp ang sumisilip sa puwang ng blinds. Gumuguhit ng mahahabang anino sa sahig ng hallway. Mabilis akong bumangon, at nang makarating sa sala, nakita kong nasa kusina na si Lola Eda at naghahanda ng almusal. Ang nakakaaliw na amoy ng bagong timplang kape at toast ay pumuno sa hangin. Nang makita niya ako, pinatulan niya ako. Gising ka na. Halika. Maligo ka at kumain muna para hindi ka umalis na walang laman ang tiyan. Tinawagan ko na ang taxi. Darating yan mga 6:30. Bilisan mo. Kung abutan ka ng rush hour sa expressway, hindi ka makakaabot. Tiningnan ko ang oasan. Ang flight ko ay 9:00 pa ng umaga. Medyo maaga para umalis, pero ayaw kong tanggihan ang kabaitan ng isang babaeng labis na nag-aalala para sa akin. Naghanda ako ng mabilis at pumunta sa kwarto para magpaalam sa aking anak. Natutulog ng mahimbing si Ella. Yakap ang lumang teddy bear niya. Ang bahagyang nakabukas niyang pink na labi ay sobrang cute, kaya yumuko ako para halikan ang pisngi niya. Sa sandaling iyon, si Lola Eda, na nakatayo sa pintuan, ay pinigilan ako ng kakaibang madaliang boses. Halos bulong na sigaw, hayaan mo na, anak. Hayaan mo na. Kapag ginising mo siya ngayon, iyak siya dahil alis ka at wala nang makakaaliw sa kanya. Halika na, tara na. Baka malet ka. Sinabi niya iyon habang hinawakan ang kamay ko. Sa kabilang kamay, kinuha ang maleta ko at halos itinulak ako patungo sa pintuan. Nagbigay ako ng huling tingin sa aking natutulog na anak at naramdaman ang kirot sa dibdib. Isang malabong kaba ang dumaloy sa akin. Pero natabunan ito ng pagmamadali ng aking biyenan. 2 linggo lang, pangako ko sa sarili. Sa 2 linggo, babalik ang nanay na may daladalang regalo para kay Ella. Umalis ang taxi. Iniwan ang lumang apartment building. Nakaupo sa sasakyan, pinapanood ang mga kalye ng Chicago na nagsisimulang magising. Puno ng pag-asa ang aking puso. Naiisip ko ang aking magandang presentasyon sa headquarters, ang papuri mula sa bosses, at ang promosyon.
Gaano kasaya sina Marco at Lola Eda kapag sinabi ko sa kanila. Ang driver ng taxi, isang madaldal na middle-aged na lalaki, ay nagumpisa ng usapan. Business trip, mukhang swerte ka. Bata pa at talented. Sigurado akong ipopromote ka pagbalik mo. Ngumiti ako at tumango. Nararamdaman ang kaunting pagmamalaki sa loob ko. Nang makarating sa terminal ng O'Hare Airport, parang bubuyog ang mga tao. Hinila ko ang maleta patungo sa check-in counter at binati ang empleyado. Ngumiti ito pabalik. Ang ticket po, please. Buong tiwala, binuksan ko ang pitaka ko para kunin ang pulang passport wallet na lagi kong ginagamit sa paglalakbay. Pero ang ngiti ay nawala sa mukha ko agad. Ang mga daliri ko ay nadama ang walang laman na loob ng bag. Wala ito. Wala ang pulang wallet. Parang bumagsak ang puso ko at malamig na pawis ang tumakbo sa noo ko kahit naka-aircon ang airport. Sa sobrang gulat, ibinuhos ko ang lahat ng laman ng pitaka sa counter. Lipstick, portable battery, notebook. Lahat ng klase ng bagay ang nahulog. Pero walang bakas ng pasaporte. Ang takot ay pumalit sa akin. Naalala ko ng perpekto na iniwan ko ito kagabi pagkatapos mag-empake ng maleta sa dresser sa tabi ng pabango. Binala kong ilagay ito sa pitaka bago umalis. Pero sa umaga, sa pagmamadali ni Lola Eda sa almusal at pag-insist na huwag gisingin ang bata, mali ang nakuha kong folder na pareho ang kulay. Ma'am, wala po ba kayong Sabi ng empleyado ng may awa sa mukha. Kung malapit lang ang bahay ninyo, kailangan ninyong kunin agad o hindi kayo makakaabot. Malapit nang magsara ang check-in. Nanginginig ang kamay ko nang tawagan ko ang aking biyenan. Gusto kong sabihing suriin niya kung nasa dresser ng kwarto ang pasaporte. Kung naroon, ipapadala ko sa urgent courier. Kung swerte, makakaabot pa. Tumunog ang telepono ng paulit-ulit. Pero walang sumasagot. Tinawagan ko ng 2, 3, hanggang 5 beses. Pero ring lang ang naririnig. Isang tunog na parang dinurog ang kaluluwa ko. Kakaiba iyon. Nakita lang ako ni Lola Eda, 45 minuto na ang nakalipas. Gising siya at lagi niyang matsimum ang volume ng cellphone para hindi makaligtaan ang tawag mula sa anak niya. Bakit hindi sumasagot? Busi ba siya sa paghahanda ng almusal para sa bata? O nasa banyo? Sinubukan kong maghanap ng lohikal na paliwanag para pakalmahin ang sarili. Pero ang instinto ko ay sumisigaw na may mali. Tinawagan ko si Marco, pero tanging malamig na recording ang sumagot. The number you are calling is turned off or out of coverage area. Ang kawalan ng magawa ay sumalakay sa akin. Wala nang ibang opsyon. Iniwan ko ang bagahe sa storage at tumakbo palabas na parang baliw para sumakay ng taxi. Pakikalmahan mo po na mabilis. Pakiusap ko sa driver nang basag ang boses sa kaba. Naiwan ko ang isang bagay na napakahalaga. Babayaran ko po kahit ano. Lumipad ang taxi sa highway. Pero para sa akin, parang tumigil ang oras. Sa buong biyahe pabalik sa bahay, hindi ko tinigilan ang pagtawag kay Lola Eda, pero wala pa ring sagot. Ang malabong kaba ay naging labis na pagkabalisa na nalampasan pa ang pag-aalala sa pagkakamis ng fly. Bakit walang sumasagot sa pamilya ko? Bigla kong naalala ang paraan ni Lola Eda na itinulak ako palabas ng bahay. Pinigilan akong halikan si Ella. Ang kislap sa mata niya nang ibigay ko ang pera. Lahat ng maliliit na detalye ay nagsimulang magkasya tulad ng piraso ng puzzle. Gumuguhit ng kakilakilabot na senaryo sa isip ko na ayaw kong tanggapin. Yakap ang cellphone ko. Nagdasal ako na paranoia lang ito. Napag-uwi ko, makikita ko ang lola at apo na payapa na nag-aalmusal at ang pasaporte ko ay naghihintay sa mesa. Pero hindi ko alam na ang naghihintay sa akin ay hindi payapang umaga, kundi simula ng pinakamasama sa aking bangungot. Mga pasado 7:00 ng umaga nang huminto ang taxi sa harap ng building ko. Nagbayad ako ng nagmamadali at tumakbo patungo sa elevator. Kahit may shortcut, ninakaw ng morning rush hour traffic ang mahalagang oras. Bawas segundo sa sasakyan ay parang walang hanggan. Nang makalabas ako sa elevator sa ika-negatibo, 12 palapag. Isang buga ng malamig na hangin sa halway ang nagpabalik sa balat ko. Naglakad ako patungo sa pinto ng bahay sa dulo ng halway, kung saan nakasabit ang wooden plaque na inilagay ng asawa ko nang lumipat kami 3 taon na ang nakalipas. Masayang tahanan ni Ella. Pero ilang hakbang mula sa pasukan, bigla akong tumigil. Sarado ang outer metal security door, pero bahagyang nakabukas ang inner wooden door. At mula sa loob ay may kakaibang tunog na dumadaloy, isang tunog na hindi bagay sa tahimik na umaga. Lumapit ako ng tahimik, pinipigilan ang hininga. Sinubukan kong isuksok ang susi, pero napansin kong nakalock mula sa loob o may humaharang na mabigat. Idinikit ko ang tenga sa puwang at nakinig.
Ang nakakabingi na tunog ng pagkakabutas ng paking tape ay umulit-ulit. Halos sa mabigat na tunog ng pagkaladkad ng malalaking muebles sa sahig. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, isang malalim na hindi kilalang boses ang sumira sa katahimikan. Saige, bilisan mo konti miss. Wala tayong buong araw. Ito ang bagong tea. Mahal to. Ipak mo ng maayos. Kung masira ang screen, ibabawas ko sa presyo. At yung safe ba? Alam mo ba ang kombinasyon o tawagan ko ang tropa ko para buksan? Parang tumigil ang puso ko. Nagyelo ang dugo ko. Ang boses ng lalaki ay hindi parang magnanakaw, kundi parang negosyante na namimili ng presyo ng paninda. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Lola Eda. Lola, wala nang bakas ng katamisan mula kagabi. Matigas at madali ang tono niya. Umalis na siya. Nakaupo na siguro siya sa eroplano ngayon. Pero kailangan nating bilisan kung sakali. Hoy, tawagan mo isa pang tao mo para kunin muna tong sofa. Para mabayaran ang utang ko, kailangang ibenta lahat. Ikaw mismo ang nagbanta na puputulin mo ang kamay ko kung hindi ako makabayad. Hayop ka. Natatakot na ako. Nakasandal sa malamig na metal door. Tumayo akong paralisado. Hindi makapaniwala sa naririnig ko. Lahat ng pag-aalala niya, ang inihaw na manok na inihanda niya ng buong puso, ang mga salitang panghihikayat, lahat ay pawang pagkukunwari, perpektong pag-arte para mailabas ako sa bahay. Ang plano niya ay ibenta ang lahat ng muebles at gamit namin para mabayaran ang utang niya habang wala ako. Pero ang tunay na nakakatakot ay hindi ang pagkawala ng mga gamit, kundi ang kawalan ng aking anak. Sa oras na ito, dapat gising na si Ella, pinupuno ang bahay ng tawa at laro niya. Bakit hindi ko naririnig ang boses niya sa gitna ng gulo? Sinubukan kong pakalmahan ang sarili. Idinikit ulit ang tenga sa pinto. Nagdarasal na natutulog ng mahimbing ang bata sa kwarto niya. Noon ko narinig ang napakaliit na tunog, halos hindi marinig, na nagmumula sa master bedroom. Isang mahinang ungol, parang sugatang maliit na hayop na humihingi ng tulong nang natatakpan ang bibig. Tumulo ang luha ko. Ang takot ay naging matalim na sakit na pumipiga sa puso ko. Ano ang ginawa nila sa anak ko? Ano ang ginawa nila kay Ella? Ang instinto ko bilang ina ay sumisigaw na sirain ang pinto at harapin sila. Pero ang bahagi ng utak ko na pinakarasyonal ay pinigilan ako. Maaring may mga kasama ang lalaki, at si Lola Eda, na sulok ng utang, ay kayang gawin ang kahit ano. Kung gagawin ko ng biglaan, maaring saktan nila si Ella para mawala ang ebidensya o makatakas. Umaatras ako, nanginginig patungo sa emergency stairs. Sa dilim ng landing, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng motion sensor, kinuha ko ang cellphone ko nang pawisan ng malamig ang kamay. Hindi ko na tinawagan si Marco. Malayo siya. Hindi niya ako matutulungan. Nagdial ako ng 911. Basag ang boses ko sa hagulgol. Sinubukan kong magsalita ng malinaw hanggat maaari. Pakiusap po, may magnanakaw po sa bahay ko. Ang anak ko ay nasa panganib. Pakikalmahan po kayo ng mabilis. Pakiusap po. Pagkatapos mag-hang up, bumagsak ako sa malamig na hagdan. Nakatitig sa pinto ng bahay ko. Parang apoy na sumusunog sa tiyan ko. Bawat segundo na lumilipas ay parang kutsilyo na pumupunit sa kaluluwa ko. Ang 10 minuto na hinintay ko ang pulis ay pinakamahaba sa buhay ko. Nakayuko sa sulok ng hagdan, pinilit kong makinig. Natatakot na baka gawin nila ang masama kay Ella o subukang tumakas. Ang tunog ng paking tape ay patuloy na naririnig ng regular. Parang malupit na pangungutya, halos sa impasyenteng sigaw ng lalaki. Sa wakas, narinig ko ang tunog ng maraming yabag mula sa elevator. 2 pulis ang dumating kasama ang building superintendent at isang miyembro ng neighborhood security. Nang makita ang asul na uniforme, naramdaman ko ang pag-asa ng isang nalunod na nakakita ng life preserver. Tumakbo ako patungo sa kanila. Itinuro ang pinto ko habang umiiyak. Nandoon po sila. Ang anak ko. Hindi ko naririnig ang boses ng anak ko. Isa sa mga pulis ay nagpa-calm down sa akin at lumapit sa pinto. Kumatok ng malakas. Pulis po, buksan ang pinto. Ito ay administrative inspection. Biglang tumigil ang ingay sa loob. Ang katahimikang bumalot sa bahay ay parang libingan. Kumatok ulit ang pulis. Ngayon ay mas malakas at may mas autoritatibong boses. Alam namin na may tao sa loob. Kung hindi kayo makikipagtulungan, pipilitin naming pumasok ng puwersahan. Wala pa ring sagot. Nakatago sa likod ng mga pulis, hinawakan ko ang dibdib ko. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso. Natatakot sa maaaring gawin nila. Pagkatapos ng ikatlong babala na walang sagot, nagdesisyon ang pulis na puwersahin ang pinto.
Ang tunog ng crowbar at hampas ng battering ram sa lock ay umugong sa hallway ng building. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang metal door at natumba ang wooden door. Hindi na ako makapaghintay. Tumakbo ako papasok sa bahay sa likod ng mga pulis. Ang tanawin na bumungad sa akin ay nagpahina ng tuhod ko. Halos mawalan ako ng malay. Ang aking tahanan, ang maaliwalas at maayos na lugar na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon, ngayon ay guho na. Walang laman ang sala. Ang lides sofa na pinaghirapan naming bilhin ay na-dismantle at nakasandal sa dingding. Ang 65-inch TV, ang stereo, ang komputer ko sa trabaho, lahat nawala. Sa lugar nito ay malalaking kahon na selyado ng packing tape na nakastack. Ang sahig ay puno ng mga piraso ng papel at lubid. At ang mga laruan ni Ella ay nakakalat at natapakan. Sa gitna ng kaguluhang iyon ay nakatayo sina Lola Eda at isang hindi kilalang lalaki. Ang aking biyenan, mukhang maputla na parang wax, nanginginig, nagtatago sa tabi ng shorak. Ang lalaki, matipuno at may tattoo sa braso, ay may dala ang isa sa aking designer bag sa balikat, kung saan siguro inilagay ang pera at alahas na nakita niya. Nang makita ang pulis na pumasok, sinubukan niyang itapon ang bag. Pero sumigaw ang isa sa mga pulis, "Huwag kang gumalaw. Kamay sa ulo." Tiningnan ko ang aking biyenan, ang payahong babaeng naghain sa akin ng hapunan ng buong pagmamahal kagabi. Ngayon ay tinitingnan niya ako ng may halo ng takot at pamamanhik. Pero sa puso ko ay wala ng kahit katiting na awa. Puro malalim at ganap na panghahamak ang nararamdaman ko. Ang kaguluhan ng bahay ko at pagnanakaw ng mga gamit ay malinaw na pagtataksil. Pero ang pinakamahalaga ay hindi pa lumilitaw. Sumigaw ako ng paos na boses na umugong sa kwarto. Puno ng alikabok at pawis. "Lola Eda, nasaan si Ella? Saan mo itinago ang anak ko?" Ang sagot niya ay klumsi na hanay ng kasinungalingan. Iniwasan ang tingin ko, nagsimulang magsalita ng utal. Tumitingin sa lahat maliban sa akin. Si Ella, nilabas ko para maglaro. Pinadala ko sa kapitbahay sandali. Para maglaro, sabi ko. Sa oras na ito ng umaga, aling kapitbahay ang mag-alaga sa bata ng maaga? At kung nilabas para maglaro, bakit nasira ang mga laruan niya sa sahig? Hindi ako naniniwala kahit isa. Itinulak ko ang tagiliran ni Lola Eda at nagsimulang maghanap sa mga kwarto. Wala siya sa sala, wala sa banyo, wala sa balkoni. Tumakbo ako sa master bedroom, ang kwarto kung saan. Kagabi ay natulog kami ni Ella nang magkayakap. Nakasarado ang kurtina at madilim ang kwarto. Ang kama ay magulo, siguro dahil hinanap ang mga mahahalagang bagay. Tumigil ako sa gitna ng kwarto. Pinipigilan ang hininga at pinipilit na makinig. At noon ko narinig ang kakaibang tunog mula sa built-in closet. Ang malaking oak closet kung saan itinatago ko ang mga winter comforter. Mahinang tunog. Thump. Parang may tumitipa sa pinto mula sa loob. Kasabay ng payahong mahinang ungol na narinig ko mula sa labas. Parang dumaloy ang dugo sa ulo ko. Tumakbo ako sa closet at binuksan ng marahas ang mga pinto. Ang imaheng nakita ko sa loob ay parang dinurog ang puso ko. Ang sakit ay sobrang lakas na parang mawawalan ako ng malay. Ella, ang mahal kong 4 na taong gulang na anak, ay nakayuko sa sulok ng madilim at makipot na closet na mabaho ng mothballs. Ang mga kamay niya ay nakatali sa likod gamit ang charger cable ng cellphone. At ang bibig ay natakpan ng payahong dilaw na packing tape na ginamit sa mga kahon. Ang mga mata niya, pula at puno ng dugo, ay nakadilat sa takot. Ang maliit niyang mukha ay basa ng luha at pawis. Nang makita ako at ang liwanag, nagsimulang gumalaw ng palakol. Humihingi ng tulong ng may desperadong tingin. Ella, babi ko, sigaw ko habang itinapon ang sarili ko sa kanya para yakapin. Nanginginig ang kamay ko nang tanggalin ang tape sa bibig niya. Sinubukan kong gawin ng marahan hanggat maaari. Pero ang sensitibong balat niya ay pula na at iritado na. Pagkaalis ng tape sa bibig, sumabog ang hagulgol niya. Ang iyak niya ay naghiwa sa kaluluwa ko sa libu-libong piraso. Nay, iligtas mo ako. Masama si Lola. Masamang tao siya. Natakot ako ng husto. Nay. Nagmadali akong tanggalin ang tali sa kamay niya at niyakap ang maliit niyang katawan na nanginginig ng walang kontrol gamit ang buong lakas ko. Naghalo ang luha ko sa luha niya. Ang takot na naramdaman ko ay nawala agad. Napalitan ng galit na hindi ko pa naranasan sa buhay ko. Dinala ko ang anak ko sa sala. Nang makita ang lalaking may tattoo na sinusubukang tumakas sa pinto, hindi ko na napigilan. Inilagay ko si Ella sa sofa. Tumakbo patungo sa kanya at hinadlangan ang daan. Nang subukan niyang itulak ako, kinuha ko ang lahat ng lakas at sinampal siya sa mukha. Ang tuyong tunog ng sampal ay umugong sa buong kwarto.
Putangina ka, paano mo nagawa ang anak ko? Ang lalaki, nabigla, itinaas ang kamay para sapakin ako. Pero sumalakay ang mga pulis, pinigilan siya, at nilagyan ng malamig na posas ang pulso niya. Nang makita ang eksena, nagsimulang sumigaw si Lola Eda, at yumakap sa mga binti ko, na mamanhi. Pero sa akin, sa sandaling iyon, wala na siyang pagkatao. Siya ay demonyo na, dahil sa purong kasakiman, kayang isakripisyo ang sariling dugo. Tiningnan ko siya nang may nag-aapoy na mata sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo sa apo mo. Itinuturing mo pa bang tao ang sarili mo? Nakita niyang wala ng takas. Si Lola Eda ay bumalik sa karaniwang taktika ng mga walang lusot, nagpapanggap na biktima. Nagpahulog siya sa pagitan ng mga stacked na kahon at sinimulang hampasin ang hita niya. Umiiyak ng malakas. Ay, kawawa naman ako. Anong kasalanan ang nagawa ko sa pagbenta ng ilang lumang gamit mula sa bahay ng anak ko? Bakit mo tinawag ang pulis? Magnanakaw ba ako? Ginawa ko dahil wala akong pera. Dahil desperado ako. Sadyang iniiwasan ang katotohanan na ikinulong niya ang apo sa closet. Sinusubukan niyang bawasan ang krimen sa simpleng family misunderstanding. Ang nakaposas na lalaki mula sa kabilang panig ay sumabay sa kanya ng may tusong boses. Mga officer, tingnan ninyo ng mabuti. May-ari ako ng second-hand store. Tinawagan ako na matandang ito na lilipat daw sa ibang bansa ang mga anak niya at lilikidete ang lahat ng muebles sa magandang presyo. Legal na negosyo lang ang ginawa ko. Paano ko malalaman na hold up to? Wala akong kasalanan. Sinusubukan niyang itapon ang sisi kay Lola Eda. Walang kahihiyan na itinatanggi na hanggang ilang minuto na ang nakalipas ay tinutulungan niya itong mag-empake at nagmamadali. Habang yakap ko ang aking anak na patuloy na umiiyak, pinanood ko ang pathetic na pag-arte ng dalawang yon. At hindi ko napigilan ang mapait na ngiti sa ganoong kapal na mukha. Sinabi ko sa officer na kumukuha ng notes ng matatag. Huwag kayong maniwala kahit isa. Ang kondo na ito ay nasa pangalan ko at ng asawa ko. Walang karapatan ang babaeng ito na magbenta ng kahit ano rito. At ang pagkakatali at pagtakip ng bibig sa isang bata ay hindi pag-aayos ng bahay. Malinaw na illegal detention, child abuse, at organized robbery ito. Tumango ang officer at matigas na sinabi kay Lola Eda. Tahimik po muna. Lahat ng ito ay malilinaw sa station. Sa ngayon, ang nakita namin ay ang pagsisikap ninyo at ng lalaking ito na illegal na itapon ang gamit ng iba at malupit na tratuhin ang menor de edad. Kailangan ninyong sumama sa amin sa station. Selyado ng pulis ang mga kahon at kinuha ang ebidensya. Ang bag na may pera, ang packing tape na ginamit sa pagtali sa anak ko. Nang makita na seryoso na ang sitwasyon at hindi gumagana ang teatro niya, binago ni Lola Eda ang taktika at tiningnan ako ng may pamamanhik na mata. Lia, pakikalmahan mo naman ang pulis na patawarin ako. Matanda na ako. Kahihiyan ang makulong. Pinilit ako ng mga lalaki. Nagbanta sila. Pakikalmahan mo naman to. Kahihiyan sa pamilya. Muli, ang parehong awit, ang kahihiyan sa pamilya. Ang parehong luma na argumento na lagi niyang ginagamit para manipulahin ako. Pero sa pagkakataong ito, nakikita ang pulang marka sa pulso ng anak ko. Hindi gumalaw ang puso ko kahit sandali. Sabihin mo yan sa huwes. Sagot ko ng malamig. Nang nilagyan mo ng tape ang bibig ng apo mo, hindi mo naisip ang kahihiyan sa pamilya. Tumalikod ako at sinundan ang pulis. Ang tunog ng sirena ng patrol car ay sumira sa katahimikan ng umaga. Dinala ang mga salarin sa lugar na nararapat sa kanila. Habang yakap ko ang anak ko, sandali bago sumara ang elevator doors, nagbigay ako ng huling tingin sa guho kong bahay. Ang tahanan na puno ng napakaraming alaala ay nadungisan ng kasakiman at pagtataksil. Alam ko na mahaba at mahirap ang legal na laban na naghihintay sa akin. Pero para sa anak ko, handa akong ituloy hanggang dulo. Ang hangin sa interrogation room sa precinct ay makapal sa amoy ng lumang sigarilyo at tensyon. Si Ella, natatakot at pagod sa sobrang iyak, ay nakatulog sa kandungan ko. Ang maliit niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit ko na para bang natatakot na mawala ulit ako. Sa harap ko, si Lola Eda ay nakaupo sa kahoy na upuan na nakayuko, hindi makatingin kahit kanino. Ang lalaking may tattoo ay dinala sa ibang kwarto para sa interogasyon. Tanging ang regular na tunog ng pagtaype mula sa mga kumukuha ng statement ang sumisira sa katahimikan. Tumatama sa nerbiyos ko na pagod na. Nasa shock pa rin ako. Bakit niya ginawa ito? Ganito ba kasama ang lagay niya na kailangang ibenta ang gamit ng sariling anak? At higit sa lahat, paano niya nagawa na ikulong ang sariling apo sa closet? Kalahating oras pagkatapos, lumabas ang isang officer mula sa kwarto kung saan interogasyon ang lalaki. May hawak siyang manipis na folder.
Umupo siya sa harap ko at matigas na tiningnan si Lola Eda na sinabi ng detainee. May-ari ng second-hand store at pawn shop, ay umamin sa lahat. Sinabi niyang si MS. Eda ang nag-contact sa kanya para bilhin ang lahat ng muebles at appliances sa bahay sa napakababang presyo. Hinihingi ang agarang bayad sa cash. Inamin din niya na tinulungan niya ito sa paghawak sa bata para mapadali ang paglipat ng mga gamit. Sa pagkarinig nito, bumagsak si Lola Eda sa pag-iyak. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Kasinungalingan yan. Nagsisinungaling siya. Gusto ko lang ibenta ang ilang lumang gamit para makabili ng bago. Dahan-dahang tinapik ng officer ang mesa at itinaas ang boses. MS Eda, tiningnan namin ang cellphone mo at ng lalaki sa WhatsApp messages ninyo. Siniguro mo sa kanya na may karapatan kang magbenta ng lahat dahil bahay ito ng mga anak mo. At nagpadala ka pa ng larawan ng IDs ng anak at manugang mo. Nakita rin namin ang mensahe na nagsasabing, bilisan mo. Naka-eroplano na ang manugang ko. At ipaliwanag mo naman kung paano nangyari ang 2 milyon na utang na nakita namin sa internet history mo mula sa paglalaro sa illegal online casino. Ang figura na 2 milyon ay parang martilyo sa ulo ko. Tiningnan ko ang aking biyenan, nabigla. Ang babaeng iyon na laging matipid at maingat, na nag-enjoy sa pagtawad ng presyo ng tinapay sa palengke sa probinsya, ay adik sa online gambling. Si Lola Eda, napagtanto na hindi na niya may tatanggi. Bumagsak at umamin ng basag ang boses sa takot. Tangang ako. Sa simula, naglalaro lang para sa saya. 500 o 1,000 kada laro. Pero nagsimula akong matalo, at habang tumatagal, lalong gusto kong mabawi ang pera. Nagbanta ang mga loan shark. Dumating sila sa bahay ko sa probinsya. Sinabi nilang puputulin ang kamay ko at ipapahiya ako sa harap ng lahat ng kapitbahay. Natakot na ako ng husto. Hindi ko alam ang gagawin. Nang sabihin sa akin ni Lia na magbibiyahe siya, naisip ko na maibebenta ko ang ilang gamit para mabayaran ang utang, at pagkatapos, sa trabaho man lang, mababayaran ko ulit lahat. Ang mga salita niya ay nagdulot ng lamig sa akin. Ang biglaang kabaitan, ang inihaw na manok, ang pagmamadali na mailabas ako sa bahay, lahat ay bahagi ng plano niya. Ginawa niyang personal na ATM ang bahay ng anak niya para mabayaran ang gambling debts. Mas mahalaga sa kanya ang sasabihin ng mga tao sa probinsya kaysa sa kaligtasan ng sariling apo. Tinitingnan ang nanginginig na babaeng iyon. Anumang natirang awa sa akin ay nawala. Naiwan ang malalim na panghahamak. Hindi lang niya ibinenta ang muebles namin. Ibinenta niya ang konsensya at katauhan niya sa murang presyo. Hinigbitan ko ang yakap kay Ella at gumawa ako ng pangako sa sarili. Mula noon, hindi ko nahahayaang gumugol si Ella kahit isang segundo malapit sa malupit na lola na iyon. Pagkatapos ng initial statement at pagpirma sa report, nakuha ko ang anak ko. Paglabas ng station, ang nakasisilaw na ilaw ng tanghali ay nagpaikot sa akin. Umupo kami ni Ella sa terrace ng malapit na coffee shop, at nanginginig ang kamay ko nang tawagan ko ang asawa ko, si Marco. Sa pagkakataong ito, sumagot siya sa ikatlong ring. Ang boses niya ay inaantok at medyo naiirita, na para bang naistorbo ko ang tulog niya. Lia, nasa New York ka na ba? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Nagpapahinga ako sandali bago bumalik sa site. Sa pagkarinig ng kanyang walang pakialam na boses, muling tumulo ang mga luha na pinipigilan ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang magsalita ng kalmado hanggat maaari. Marco, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ako nasa New York at hindi naalis. Nasa police station ako. Ang nanay mo ay arestado na dahil sa pagnanakaw at child abuse. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa si Marco nang mahina na parang nagbibiro ako ng masamang biro. Ano ba yang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba o jetlag na ang problema mo? Ang nanay ko ay nasa bahay, nag-aalaga kay Ella. Paano siya ma-arrest? Bukod pa, sobra ang pagmamahal niya sa bata. Child abuse. Huwag kang Lia. Siguro binigyan niya lang ng sermon ang bata at ginagawa mo ng drama. Ang kanyang kawalan ng pakialam at bulag na depensa sa nanay niya ay nagpabukal ng dugo ko. Hindi niya kailanman pinaniwalaan ang mga reklamo ko tungkol sa nanay niya. Lagi niyang sinasabi ang parehong linya. Lia, matanda na lang ang nanay ko. Probinsyana lang, inosente. Hindi na ako nag-abala sa pagtatalo. Inilagay ko ang phone sa speaker at itinapat sa entrance ng station, kung saan maririnig ng mahina ang tunog ng sirena at isang officer na nagbabasa ng rights sa detainee. Pakinggan mo ng mabuti at sabihin mo kung delusion ba to. Ang nanay mo ay may 2 milyon na gambling debts. Para mabayaran yon,
Nagdala siya ng mga lalaki para ibenta ang lahat ng muebles natin. At tinali at tinakpan ang bibig ni Ella at ikinulong sa closet. Kung hindi ko nakalimutan ang pasaporte ko, ngayon ay walang laman na ang bahay natin. At maaring nabulunan na ang anak mo sa loob ng closet na yon. Ang gulat na narinig sa telepono ay nagpatahimik kay Marco. Nagutal siya. Ano ba yang sinasabi mo? 2 milyon sa closet. Leah, totoo ba to? Hindi ba biro to? Hindi magagawa yon ng nanay ko. Hindi ko na napigilan at sumigaw sa telepono. Halika rito ngayon din. Halika at tingnan mo mismo. Tingnan mo ang ginawa ng inosente at mabuting nanay mo. Tingnan mo ang mga pasa sa pulso ng anak mo. At malinaw sa iyo, sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatawad. Itutuloy ko hanggang dulo. Ang boses ni Marco ay nanginginig at nerbiyos. Hintayin mo, Leah, pakikalmahan mo. Magre-request ako ng ilang araw off at lilipad ako roon ngayon din. Pakikalmahan mo, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Huwag kang magsign ng kahit ano. Naririnig mo ba? Hintayin mo ako. Pamilya tayo. Bakit natin kailangang hayaang umabot sa ganito? Maayos pa yan. Pamilya. Bakit parang walang laman at masakit ang salitang iyon ngayon? Pagod na sa pakikinig sa mga dahilan niya. Binaba ko ang tawag. Si Marco ay pareho pa rin. Ang unang reaksyon niya ay hindi pag-alala sa anak, kundi takot sa eskandalo. Takot na mabahiran ang imahe ng perpektong pamilya na lagi niyang ipinagmamalaki. Tiningnan ko si Ella na natutulog sa kandungan ko. At nanumpa ng tahimik. Mula ngayon, ako lang ang kalasag mo. Kahit buong mundo, kahit sarili mong tatay, ay tumalikod sa iyo. Bumalik kami ni Ella sa apartment. Ang pintuan sa harap ay sira. Nakabitin na parang malagim na peklat. Pagpasok, isang malamig na kawalan ang sumalubong sa mukha ko. Malakas na kaibahan sa maliwanag na araw sa labas. Bagamat natapos na ang inspeksyon ng pulis, ang mga kahon na hindi pa nila naalis ay nakastack pa rin sa gitna ng sala. Parang mga lapida na nanunuya sa pekeng kasiyahan ko. Ang sahig ay puno ng putik na bakas ng paa ng mga estranghero. At mga piraso ng basag na styrofoam ang lumulutang sa hangin. Ang aking tahanan, bawat lorera, bawat tablecloth na pinili at inaalagaan ng buong pagmamahal, ngayon ay parang eksena ng bagyo. Inihiga ko si Ella sa kama sa kwarto niya. Ang tanging kwarto na hindi naabot ng mga kriminal sa oras na iyon. At nanatili ang orihinal na anyo. Ang natutulog na bata ay nanginginig paminsan-minsan, na parabang nananaginip na masama, at bumubulong, "Nay, huwag kang umalis." Parang nabiyak ang puso ko sa milyong piraso. Maingat kong binuklat ang manggas ng pajama niya, at nakita sa kayumangging balat ang mga pasa, at pulang marka na iniwan ng charger cable. Sa pisngi niya, ang glue mula sa adhesive tape ay nag-iwan ng pulang iritasyon. Gamit ang basahan at maligamgam na tubig, dahan-dahang nilinis ko ang mukha at kamay niya. Ang mga luha ko ay tumulo sa mangkok ng tubig. Bawas suga sa katawan ng anak ko ay parang sentensya laban sa aking katangahan at bulag na tiwala sa mga tao. Kung medyo nag-ingat lang ako, kung hindi ko pinayagan ang sarili na mabulag ng ambisyon, hindi sana naranasan ng anak ko ang horror na ito. Nang makatulog ng mahimbing si Ella, sinimulan kong i-inventory ang mga pinsala para sa karagdagang report na isusumite sa pulis. Walang laman ang sala. Ang tea, stereo, at air purifier ay nakapak sa mga kahon. Pumunta ako sa kwarto at nakita na ang sefe na nakabaon sa sulok ay hinila mula sa dingding. Ang lock ay puno ng gasgas. Patunay na sinubukan itong buksan ng lalaki gamit ang distornilyador. Buti na lang, dumating ang pulis bago niya nagawa. Nanginginig ang kamay ko nang i-enter ang kombinasyon. Bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob ay ang deed ng bahay, mga bank book, at ang kahon na gawa sa kahoy na may ginto na ibinigay sa akin ng nanay ko para sa kasal. Huminga ako ng maluwag, pero bigla kong napansin ang isang bagay. Ang maliit na inner drawer ng safe, kung saan itinatago ko ang ilang cash at costume jewelry, ay magulo. Lagi kong inaayos ang mga bills ayon sa halaga. Pero ngayon ay mas payat ang stock ng 2,000 bills at wala sa dating lugar. Alam ba ni Lola Eda ang kombinasyon noon pa? O ibinigay ito sa kanya ni Marco? Isang bagong at matalim na hinala ang nagsimulang lumaki sa isip ko. Isinara ko ang safe, nagdesisyong susuriin ko mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay linisin ang battlefield na iyon. Para kapag nagising ang anak ko, hindi na niya maalala ulit ang horror. Nilinis ko ang bahay habang umiiyak. Ang maalat kong luha ay tumutulo sa sahig. Nahahalo sa alikabok habang sinusubukan kong burahin ang labi ng sira kong kasal. 12:00 ng hating gabi nang tumunog ang pagbukas ng pinto na nagpagulat sa akin. Si Marco yon. Pumasok siya sa bahay na mukhang pagod na pagod.
Ang damit niya ay gusot at ang mga mata ay pula sa kakulangan sa tulog at pag-aalala. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng sala, tumigil siya sandali at mabilis na lumapit sa akin kung saan nakaupo ako sa sofa. Inaasahan ko na tatakbo siya sa kwarto para tingnan kung kumusta ang anak niya o yakapin ako at humingi ng tawad. Pero hindi. Ang unang salita niya ay, "Lia, kumusta si Mama? Mabuti ba ang trato sa kanya sa station? Tinanggal mo ba ang charges?" Tiningnan ko ang aking asawa, ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, parang estranghero siya. Sa mga mata niya, tanging pag-aalala para sa adik sa sugal na nanay niya. Ang pagdurusa ng asawa at anak ay hindi mahalaga sa kanya. Naglabas ako ng mapait na tawa, at nang may lamig na nagulat sa akin mismo, sinabi ko sa kanya, "Hindi ka ba nag-alala kung buhay pa ba ang anak mo o wala na? Sa nakikita ko, ang nanay mo lang ang priority mo, at ang anak mo ay mas mababa pa sa bato sa daan sa'yo." Umurong si Marco na nabigla at nagmadaling mag-excuse. Hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin, siguro natakot si Ella. Pero ang mga bata, mabilis makalimot. Pero ang nanay ko, sa edad na, kung ikukulong, ano ang mangyayari sa pamilya? "Lia, pakiusap. Family business natin to. Ayusin natin ng pribado. Tanggalin ang charges. Pagkatapos ng lahat, nandito pa rin naman lahat. Wala tayong nawala. Wala tayong nawala." Tumayo ako at sumigaw sa mukha niya. "Buksan mo ang mata mo at tingnan ang kalagayan ng bahay. Pumunta ka sa kwarto at tingnan ang mga pasa sa pulso ng anak mo. At tinatawag mo tong ayusin ng pribado. Sa tingin mo ba itinuturing ka ng nanay mo na pamilya? Hindi. Sa kanya, ATM lang ako para sa pera ng gambling debts niya. May 2 milyon siyang utang. Paano mo ba ayusin yon? Ibebenta mo ba ang bahay para mabayaran ang utang ng nanay mo?" Yumuko si Marco at hinawakan ang buhok, naapektuhan. "Mali lang yon. Nagkamali si Mama. Kahit sino nagkakamali. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya para palakihin ako mag-isa. Ngayong nahihirapan siya. Kung hindi ako tutulong, sino pa? Pangako ko sa'yo, Lia, magtatrabaho ako araw-gabi para mabayaran ang utang niya. Hindi ko hahayaang magkulang kayo ni Ella. Pero pakiusap, sa pinakamamahal mo, mag-sign ka ng settlement agreement para kahit papano mabawasan ang sentensya niya. Kung makulong ang nanay ko, ano na ang mangyayari sa akin? Paano ako mabubuhay na alam kong masamang anak ako?" Tiningnan ko si Marco nang may malalim na pagkadismaya. Siya ay sobrang mahina at bulag na hindi makilala ang tama sa mali. Pinagtatanggol niya ang isang kalupitan sa ngalan ng filial loyalty. Nagpahulog ako sa upuan na pagod na. "Kung gusto mong maging mabuting anak, gawin mo ang gusto mo. Pero malinaw sa iyo, hindi ako magsiseg ng kahit anong agreement. Ang taong nangahas na hawakan ang anak ko ay magbabayad ng husto para mabuhay ka bilang masamang anak. Empake mo ang gamit mo at bumalik ka sa probinsya kasama ng nanay mo." Si Marco ay tumingin sa akin nang nabigla. Siguro hindi niya inaasahan na ang asawang karaniwang sunod-sunuran at maunawain ay magpapakita ng ganitong katatagan at desisyon. Kinabukasan, habang pinapakain ko si Ella ng almusal, tumunog ang telepono. Ang detective mula sa station. Sinabi niyang sa pag-search ng gamit ni Lola Eda, nakakita sila ng mahalagang ebidensya at kailangan kong pumunta sa station agad para i-identify ito. Hiniling ko sa mabait na kapitbahay sa tabi, ang tanging taong nag-testify sa akin noong araw na iyon. Nabantayan ang bata sandali, at umalis ako ng nagmamadali. Sa interrogation room, inilagay ng officer ang lumang sirasirang pitaka ni Lola Eda sa mesa. Nakilala ko agad. Iyon ang lagi niyang dala sa palengke. Pero nang makita ko ang kinuha niya mula sa loob, nanginginig ang mga binti ko. Ang una ay isang kwintas at ilang singsing na ginto. Iyon ang nawala sa dresser drawer ko. Ang hindi ko inilagay sa safe. Pero ang susunod na kinuha niya ay nagpatigil sa akin. Parang nawala ang dugo sa katawan ko. Isang dokumento na may asul na cover. Ang property deed ng kondo namin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kinuha ko ito at binuksan. Doon, malinaw at matalas, ang pangalan ko at ni Marco. Naalala ko ng perpekto na inilagay ko ang dokumentong iyon sa pinakamalalim na bahagi ng safe. Paano ito napunta sa pitaka ni Lola Eda? At hindi pa doon natatapos, Emares Eda, sabi ng officer ng mahina. Sa mga papeles, nakita rin namin ito. Inabot niya sa akin ang isang sheet ng papel. Ito ay power of attorney na nakatype sa computer. Dito, ako at si Marco ay nagbigay ng full powers kay Lola Eda na magbenta, mag-transfer, o mag-mortgage ng kondo namin. Sa ibaba,
Ang pirma ko at ni Marco ay peke, gayahin ng medyo matagumpay. Inamin ni MS Eda na ang balak niya ay i-mortgage ang deed ng bahay para makakuha ng loan na 15 milyon. Nag-hire siya ng tao para pekin ang mga pirma. Ang plano niya, pagkatapos ibenta ang lahat ng muebles, ay i-mortgage agad ang bahay. Kung medyo natagalan ka pang bumalik, hindi na sayo ang bahay na ito. Inilagay ko ang power of attorney sa mesa. Parang nasusuka ako. Akala ko simpleng magnanakaw lang siya. Balak ibenta ang tea at ref para mabayaran ang gambling debts. Pero hindi, mas malaki ang hangarin niya. Balak niyang ibenta ang tahanan ng sariling apo para makapaglaro pa sa online casino. Aano nagawa ng isang nanay, isang lola, na isipin na gawin ang bahay mula sa sariling anak at apo. Lumabas ako ng station. Mahigpit na hawak ang deed ng bahay ko. Naramdaman ko ang malaking bigat sa puso. Ang langit ng Chicago ay maulap na para bang magbabadya ng bagyo anumang oras. Naisip ko si Marco. Alam ba niya ang lahat nito? O naniniwala pa rin siyang simpleng pagbenta lang ng ilang lumang gamit ang balak ng nanay niya? Ang balita ng pag-aresto kay Lola Eda ay kumalat na parang apoy sa probinsya nila. Sa isang araw lang, hindi tumigil ang pagring ng telepono ko mula sa mga kamag-anak ni Marco. Hindi ko sinagot kahit isa, pero ang mga text messages, na halos sumpa, ay patuloy na dumarating. Bruha ka, ikinulong mo ang nanay. Sinisira mo ang pamilya namin. Binabaliwala o ayaw nilang paniwalaan na ikinulong ni Lola Eda ang apo sa closet at sinubukang ibenta ang bahay namin. Para sa kanila, mayroon lamang isang lumang moralidad na hindi dapat husgahan ng mga anak ang pagkakamali ng magulang. Ang pagkilos ko na mag-report sa pulis ng Biyenan ay, sa mata nila, hindi mapapatawad na krimen. Ganoon din ang iniisip ni Marco. Ginugol niya ang gabi sa dinner malapit sa station at bumalik sa bahay kinabukasan. Ang pagod niyang anyo ay nagdulot ng kaunting awa sa akin. Pero nang magsalita siya, nawala agad ang pakiramdam na iyon. Sa halip na tanungin kung nakakain ba ako o kumusta ang bata, ipinakita niya ang cellphone na may mensahe mula sa tiyo niya. Tingnan mo to, sabi ng tiyo ko, kung hindi mo tanggalin ang charges ngayon, ititigil na nila kami sa probinsya. Reputation is everything. Leah, alam kong nagkamali ang nanay ko. Pero ang mga ganitong bagay ay inaayos sa loob ng pamilya. Kung dadalhin natin sa korte, ano na ang mangyayari sa dangal natin? Namanhik si Marco ng may tono ng pagsisisi, na para bang ako ang may sala sa buong problema. Naglabas ako ng sarkastikong tawa at itinapon sa mukha niya ang deed ng bahay at ang fake na power of attorney. At alam mo ba ang balak ng nanay mo sa dangal ng pamilyang ito? Gusto niyang i-mortgage ang bahay na to sa 15 milyon. Tingnan mo to. Peking pirma ko at pirma mo. Kung isang araw pa akong natagalan bumalik, tayong tatlo ay nasa kalye na. Sa tingin mo ba bibigyan pa tayo ng tiyo mo ng pagkain noon? Tinawag niya tayong mga tanga at tinawanan. Kinuha ni Marco ang power of attorney at pumutla ang mukha niya na parang papel. Nag-utal siya. Ah, talagang balak pala ng nanay ko. Pero ang kahinaan niya, na nakabaon sa buto, ay mabilis nakahanap ng dahilan. Siguro sa sandali ng desperasyon, sulok ng utang. Hindi ko iniisip na talagang ibebenta niya ang bahay. Siguro naisip niyang i-mortgage lang sandali at bawiin kapag may pera na. Leah, pagkatapos ng lahat, wala namang nangyari. Bahay pa rin natin. Kung magiging matigas ka, ikaw lang ang talo. Kung magkakasundo kayo ngayon, pangako ko hindi natatapak si Mama sa Chicago. Pipigilan ko siya sa probinsya. Pakiusap, para sa akin, patawarin mo na lang siya ngayong isang beses. Ang pressure mula sa asawa ko, ang mga insulto mula sa mga kamag-anak niya, lahat ay bumagsak sa sirang puso ko na parang galit na alon. Pakiramdam ko ay sobrang mag-isa. Ang buong pamilya ng asawa ko ay laban sa akin. Pinipilit akong kalimutan ang kalupitan na naranasan ko. Sa ngalan ng moralidad at pamilya, hiniling nila na lunukin ko ang lahat ng kawalan ng hustisya. Noong gabing iyon, ang tensyon sa bahay ay hindi na matiis. Natutulog si Ella, pero paminsan-minsan ay umiyak sa panaginip. Si Marco ay hindi tumitigil sa paglabas-masok sa balcony. Naninigarilyo ng sunod-sunod. Puno na ang ashtray. Sa wakas, hindi na makatiis sa katahimikan ko. Pumasok siya at biglang lumuhod sa harap ko. Ang galaw niya ay nagulat sa akin kaya umurong ako. Ang malakas na lalaki at ulo ng pamilya ay umiyak na parang bata. Leah, pakiusap ko sa'yo. Sa tuhod ko, nagmamakaawa ako. Pakikalmahan mo naman si Mama. Matanda na siya. Maisip mo ba kung gaano siya magdurusa sa kulungan? Kung may mangyari sa kanya roon, magsisisi ako habang buhay. Alam kong nagkamali siya, malaking pagkakamali,
pero siya ang nagbigay buhay sa akin. Hindi ko pa nababayaran ang lahat ng ginawa niya para sa akin. At ngayon ako pa ang magiging dahilan ng pagkakakulong niya. Paano ako mabubuhay niyan? Yumakap si Marco sa mga binti ko, umiyak ng malakas, at nagsimulang magkwento ng mga alaala sa pagkabata. Kung gaano kahirap ang laban ng nanay niya para palakihin siya mag-isa pagkamatay ng tatay niya. Sinusubukan niyang apela sa awa ko. Pangako ko, Lia, magtatrabaho ako ng 2. 3 trabaho kung kinakailangan para mabayaran ang utang niya. Hindi ko hahayaang magkulang kayo ni Ella. Pakiusap lang, magsign ka ng papel, plea deal. Kailangan nating protektahan ang lola ni Ella. Panatilihin ang pamilya. Kung makulong ang nanay ko at magdiborsyo tayo, ano na ang mangyayari kay Ella? Wala ka bang pakialam talaga? Sa sandaling iyon, lumabas si Ella mula sa kwarto dahil nagising. Nang makita ang tatay niya na nakaluhod sa sahig at umiiyak, natakot siya at nagsimulang umiyak din. Yumakap sa lig nito. Tatay, huwag kang umiyak. Anong problema? Nay, huwag mong pagalitan si tatay. Nakita ang asawa at anak na magkayakap at umiiyak. Nabiyak ang puso ko. Kinamumuhian ko si Marco at ang nanay niya ng buong kaluluwa. Pero nakikita ang inosenteng mukha ng anak ko. Nag-alinlangan ang desisyon ko. Ako rin ay ina. Gusto kong lumaki ang anak ko na may pagmamahal ng tatay at nanay. Ang pangako ni Marco ay mukhang taos-puso, at ang luha ng lalaki ay gumalaw sa matatag kong resolusyon. Paano kung bigyan ko siya ng huling pagkakataon? Paano kung patawarin ko ulit? Sa pag-iisip na iyon, nanginginig ang kamay ko na mentally hawak ang divorce papers. Sige, tumayo ka. Baka matakot ang bata. Huminga ako ng malalim at tinulungan si Marco na tumayo. Pag-iisipan ko, pero malinaw sa iyo. Ginagawa ko to para kay Ella, hindi para sa nanay mo. Sa pagkarinig ng mga salita ko, natuwa si Marco na parang nanalo sa loto at nagpasalamat ng paulit-ulit. Habang pinapanood ko siyang pakalmahin ang bata at iuwi sa kwarto, ang isip ko ay gulo. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko. Kinabukasan, si Marco, hindi tulad ng ibang araw, maaga nang nagising, nagluto ng almusal, at nagsimula maglinis ng bahay. Pinipilit akong isulat ang settlement agreement at isumite sa korte sa hapon. Ang kanyang pagmamadali ay medyo nakainis. Pero dahil nangako na ako na pag-iisipan ko, umupo ako sa desk at kinuha ang ballpen. Inilagay ko ang panulat sa blankong papel. Ang salitang agreement ay parang mabigat na slab sa akin. Nagsimula akong magsulat ng ilang linya. Ako, si Lia, bilang asawa ng anak ng akusado na si Eda, ay nagsasabi na nagkaroon kami ng maayos na kasunduan. At wala akong balak na magpatuloy ang criminal proceedings laban sa kanya. Bawat salitang isinusulat ko ay parang saksak sa pride ko. Pero ano ba ang ginagawa ko? Pinapatawad ang taong sumakit sa anak ko. Ding dong! May notification ng mensahe sa cellphone ko. Mensahe mula sa bangko. Akala ko spam o notice ng fee, kaya tiningnan ko nang walang halaga. Pero ang mga numero sa lock screen ay nagpatigil sa akin. May charge na 150,000 sa account mo na nagtatapos sa XXX. Merchant pays jewelry payment via card. 150,000 sa jewelry store. Natigilan ako. Ang card na yon ay family card na ginawa ko para kay Marco. 3 buwan na ang nakalipas para makabayad ng gastusin sa worksite. Ang limit ay 250,000. Ako ang may main card at siya ang additional. Pero si Marco ay naroon mismo. Naglalaban ng sahig sa harap ko. Marco, tawag ko ng matalim. Ibigay mo ang credit card na ibinigay ko sayo. Nagulat si Marco. Nagbago ang kulay ng mukha niya at nagsimulang mag-uutal. Nasa pitaka ko. Saan ko ba iniwan ang pitaka ko? Hintay, hanapin ko. Hindi ako naghintay. Binuksan ko ang banking API at tiningnan ang transactions. Oras ng transaksyon ngayon 9:00 Queens ng umaga. Lokasyon, Pays Jewelry. Tiningnan ko ang transactions sa nakaraang mga araw. Diyos ko! ATM withdrawals, payments sa electronic stores, digital wallet top-ups. Ang kabuuang gastos ay halos 200,000. Lahat ng transaksyon ay ginawa sa nakaraang linggo habang abala ako sa paghahanda ng biyahe. Ipinakita ko ang phone kay Marco. Nanginginig. Ipaliwanag mo to. Sino ang bumili ng ginto gamit ang card mo? Sino ang gumastos ng halos buong limit ng card sa nakaraang linggo? Kanino mo ibinigay ang card? Si Marco, mukhang wax na maputla. Ibinagsak ang mop na hawak niya. Halos hindi makapagsalita. Ilang araw na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Mama na kailangan niya ang card para bumili ng ilang bagay para kay Ella at ibinigay ko sa kanya. Siguro siya yon. Nasa holding cell ang nanay mo.
Paano siya makakabili ng ginto? Sigaw ko, itinapon ang phone sa mesa. Ibinigay niya sa isa sa mga kasama niya. Lahat ay binalak. Bago siya maaresto, ibinigay niya sa iba para bawiin ang natirang pera. Pera yon mula sa credit card na binabayaran ko sa pawis ng noo ko. Hindi nag-iisa si Lola Eda. May mga kasama siya. Niloko niya ang mahinang anak niya na ibigay ang credit card. Gumastos siya ng walang kontrol, at kahit nasa kulungan ay tinapos ang laro sa pagbili ng 150,000 na ginto ngayong umaga. Parang sinampal niya ako mula sa kulungan. Habang kinakain ako ng galit sa credit card fraud, isang kakilakilabot na pakiramdam ang dumaloy sa likod ko. Kung may tapang si Lola Eda na bumili ng ginto gamit ang card ko mula sa kulungan, at kung sinubukan niyang buksan ang safe, ligtas ba talaga ang lahat sa loob? Kung ibinigay ni Marco ang card sa nanay niya, hindi ba ibinigay din niya ang susi ng safe? Bagamat hindi napilitang buksan ang safe, ang alaala ng magulong cash drawer mula kahapon ay nagpabalisa sa akin. Itinulak ko si Marco at tumakbo ng parang baliw patungo sa kwarto. Binuksan ko ang safe at kinuha ang madilim na pulang lacquered wooden box mula sa pinakamalalim na bahagi. Sa loob ay ang 5 gold bars na ibinigay sa akin ng nanay ko. Mula sa perang ipon niya sa buong buhay at pagbenta ng maliit na lupa sa probinsya para sa kasal. Lagi sinasabi ng nanay ko, "Anak, dapat may emergency fund ang babae para maprotektahan ang sarili." Ang 5 bars na iyon ay aking talisman. Pag-asa para sa kinabukasan ni Ella. Binuksan ko ang takip ng box. Ang 5 bars sa transparent plastic cases ay nagpapakita ng matinding gintong kulay. Huminga ako ng maluwag, pero bigla kong napansin ang isang bagay. Bakit mukhang luma at kulubot ang plastic ng case? Kinuha ko ang isa sa bars at hindi naramdaman ang pamilyar na bigat. Magaan ito, suspiciously light. Inilagay ko ang bar sa liwanag. Pareho ang serial number. Pero ang gintong ningning sa gilid ay hindi gaanong malalim at matalas tulad ng tunay na ginto. Mukhang medyo faded. Ang puso ko ay tumitibok, handa ng sumabog. Tumingin ako kay Marco, na nakatayo sa pintuan, maputla na parang multo. "Marco, halika rito at tingnan mo to." Sabi ko nang nanginginig ang boses, pero sinusubukang manatiling kalmado. Nagdalawang isip si Marco, hindi nangahas pumasok. Ang takot niyang kilos ay nagpatunay sa hinala ko. Hindi na ako naghintay. Kinuha ko ang box ng bars, nagsuot ng sneakers, at tumakbo palabas. "Bantayan mo si Ella." Pupunta lang ako saglit sa jewelry store sa kanto. Tumakbo ako ng parang baliw patungo sa jewelry store malapit sa bahay. Nagulat ang may-ari nang makita ako. Inilagay ko ang box sa glass counter at hingal na sinabi, "Pakikalmahan mo po, sabihin kung tunay na ginto to." Ang jeweler, nakikita ang paghihirap sa mukha ko. Nagsuot ng magnifying glasses at sinimulang suriin ang mga bars isa-isa. Kiniskis niya ng bahagya ang gilid ng isa at naglagay ng patak ng likido. Lumitaw ang light white foam at ang gasgas ay naging madilim na asul. Huminga ang babae at tiningnan ako ng may awa. "Leah, fake 2. Copper na pinahiran ng 24 karat gold. Ang mga peking ngayon ay sobrang galing na sa mata. Mahirap makilala. Parang bumagsak ang mundo sa akin. Ang ingay ng kalye ay naging malayong home. Pekeng. Ang 5 bars. Pawis at luha ng nanay ko. Ang pag-asa ko. Lahat ay naging tambak na walang halagang copper. Hinawakan ko ang gilid ng counter para hindi mahulog. Hindi ito bagong pangyayari. Hindi impulsive act. Gaano katagal nang binalak ni Lola Eda at siguro ni Marco na palitan ang bars. Naglabas ako ng mapait na tawa. Gaano ako katanga na magalit sa 150,000 sa credit card. Matagal ko nang nawawala ang lahat ng hindi ko napapansin. Bumalik ako sa bahay na parang nakakargang tanikala ang paa. Nakabukas ng bahagya ang pintuan sa harap. At sa loob ay naghahari ang nakakatakot na katahimikan. Nakaupo si Marco sa sofa na nakatakip ang mukha sa mga kamay na parang bilanggo na naghihintay ng sentensya. Pumasok ako ng walang salita at itinapon ang fake gold bars sa glass tub. Ang mapurol na tunog ng metal ay sumira sa katahimikan. "Magsalita ka. Mula kailan?" Tanong ko ng paos na boses na wala ng lakas kahit sumigaw. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang ulo. Pero hindi nangahas tumingin sa mata ko. Bumulong siya ng halos hindi marinig. "Leah, pasensya na. Talagang pasensya na. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Tumayo akong paralisado. Sa nakaraang taon, nanirahan ako sa isang magnanakaw sa sariling bahay. Dumating ang nanay ko na sinabing may 1,000,000 siyang utang sa illegal lending at magpapakamatay siya. Natakot akong sabihin sa'yo dahil alam kong magagalit ka. Hiningi niya ang susi ng safe.
Sumumpa siyang utang lang sandali para mabayaran ang utang at kapag may pera na, ibabalik niya. At ibinigay niya sa akin ang mga fake bars na ito para ipalit kung sakaling tingnan mo. Sa pakikinig sa mga salita ni Marco, naramdaman ko ang alon ng pagkasuklam. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang binigyan ko ng susi ng safe ko, ay nakipagsabuatan sa nanay niya para lokohin ako ng ganito kadumi. Ilang beses na siguro siyang tumawa sa katangahan ko, habang pinapanood akong maglinis ng bots na iyon ng buong pagmamahal sa spring cleaning. Alam mo bang ang ginto na, to ay pera ng nanay ko na ipinagkait sa sarili ang pagkain sa buong buhay. Sigaw ko, nagingit-ngit ang ngipin sa galit. Pera yon ng nanay ko mula sa pagbenta ng lupa, para hindi mapahiya ang anak niya sa bagong pamilya. At ginamit ninyo ng nanay mo bilang personal wallet para sa gambling debts. Anong kleseng tao ka? Kasabwat ka, manloloko. Lumuhod si Marco at yumakap sa mga binti ko. Muli, parehong kwento. Pasensya na. Nagkamali ako. Sa sandaling iyon, iniisip ko lang ay iligtas ang nanay ko. Ako rin ay nabubuhay araw-araw na natatakot na malaman mo. Gusto kong kumita para maibalik ang tunay na ginto. Pero pag nabayaran ang isang utang, may bago na naman ang nanay ko. Hindi ko alam ang gagawin, Lia. Itinulak ko siya ng sipa. Ang pathetic at mahinang anyo niya ay hindi nagbigay ng awa sa akin, kundi malalim na panghahama. Isang 32 anyos na lalaki na, sa halip na itama ang masamang bisyon ng nanay, nagnakaw mula sa sariling asawa para ibigay sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na maging asawa ko. Hindi siya karapat-dapat na maging tatay ni Ella. Ang katotohanan tungkol sa fake gold ay ang huling dayami na sumira sa likod ng kamelyo. Ang definitive blow na nagwakas sa anumang alinlangan na natira sa akin. Sa mesa ay ang settlement agreement na sinimulan kong isulat kaninang umaga. Ang mga salitang, wala akong balak na magpatuloy ang criminal proceedings, ay parang nanunuya sa akin. Kinuha ko ang papel. Ilang oras na lang ang nakalipas. Naisip kong maging maawain, protektahan ang pamilya para sa anak ko. Pero ngayong alam ko na ang tunay nilang mukha, hindi ko na matutuloy ang landas na iyon. Ang maling awa ay nagpapakain lang sa kasamaan. Kung patawarin ko sila ngayon, sino ang magsasabi na sa susunod ay hindi na ibenta ang bahay? O kahit ako at ang anak ko. Aray. Pinunit ko ang agreement sa mga piraso at itinapon sa basura. Nakita ni Marco ang galaw ko at nabigla. Lia, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Kung pupunitin mo ang agreement, ano na ang mangyayari sa nanay ko? Ang nanay mo ay haharap sa hustisya para sa ginawa niya. Malamig kong sagot. Pumunta ako sa opisina at binuksan ang computer at printer. Ang tunog ng printer ay parang mga GR ng tadhana na gumagalaw. 5 minuto pagkatapos, lumabas ako na may 2 bagong print na papel. Inilagay ko sa mesa sa tabi ng fake gold bars. Ang bold na title ay tumalon kay Marco. Divorce Petition. Pirmahan mo, sabi ko ng tuyo. Itinulak ang ballpen patungo sa kanya. Hindi ko na kayang mabuhay sa pamilya ng mga manloloko. Pinili mo ang nanay mo. Pinili mo ang bulag na katapatan na yon. Ako, pinili ko ang anak ko. Kailangan kong ilabas siya sa lusak na to. Kinuha ni Marco ang papel nang nanginginig ang kamay. Nagmukha siyang masaya tapos pumutla. Divorce. Gusto mo akong i-divorce dahil sa katangahan na to. Sa tuhod ko kitang pinakiusapan. Nangako ako na hindi na maulit. Talaga bang gusto mong sirain ang pamilyang to? Ang pamilyang to ay nasira noong araw na nilagyan ng paking tape ng nanay mo ang bibig ng anak ko. Noong araw na ibinigay mo sa kanya ang susi ng safe ko, sigaw ko, nawawala ang kontrol. Huwag kang magbigay ng sermon sa moralidad. Pinakamasamang asawa ka na maaaring magkaroon. Mahigit 1 taon mo na akong niloloko. Pinayagan mo ang nanay mo na magnakaw mula sa asawa at anak mo. Anong mukha ang ginagamit mo para magsalita tungkol sa pagprotekta sa pamilya? Ang pamamanhik na tingin ni Marco ay naging ekspresyon ng galit at desperasyon. Napagtanto niyang hindi na gumagana ang crocodile tears. Hindi na ako ang dating sunod-sunuran at mahinang babae. Sa harap ng panganib na naranasan ng anak ko at ng kahihiyang dinanas, anumang babae ay magiging matatag. Ang divorce petition na ito ay hindi lang pagtatapos ng kasal ko. Ito ay deklarasyon ng digmaan laban sa buong pamilya niya. Nang makita na hindi ako susuko, ipinakita ni Marco ang tunay niyang mukha. Ang duwag na sulok niya ay naging petty aggression ng talunan. Pinunit niya ang divorce petition, itinapon sa sahig, at nanuya. Gusto mo ng divorce, CJ, pero hindi mo makukuha si Ella. Mahal na apo si Ella sa pamilya namin. Ako ang magkakaroon ng custody. Tingnan natin kung kanino maniniwala ang huwes. Ang kapal ng mukha niya
ay nagpatahimik sa akin. Sa anong karapatan mong palakihin ang bata? Nalulunod ka sa utang at nasa kulungan ang nanay mo. Kasabwat ka rin sa pandaraya. Sa tingin mo ba magtitiwala ang huwes sa isang tao sa sitwasyon mo? Itinaas ni Marco ang ulo ng mayabang. Huwag kang nagsasalita ng ganoon. Ang bahay na to ay nasa pangalan natin pareho. Kaya kung magdiborsyo tayo, hati tayo. Kapag nabili ang bahay at nabayaran ang mortgage, ikaw rin ay mapupunta sa kalye na walang bahay at may maliit na sweldo. Ako naman, may lupa ang mga magulang ko sa probinsya. Maipapakita ko na mas maganda ang kondisyon ko para palakihin ang bata. Bukod pa, masamang babae ka na nagpakulong sa biyenan mo. Sabihin ko ang totoong kwento mo sa lahat ng mom forums. Sino sa tingin mo ang sisihin ng mga tao? Ang banta ni Marco ay parang timba ng malamig na tubig. Balak niyang lagyan ako ng label na walang pusong manugang para sirain ako, socially, at pilitin akong sumuko. Alam niya na ang mahinang punto ko ay si Ella, at handa siyang gamitin ang sariling anak bilang hostage para iligtas ang nanay niya. Talagang kawawa ka, sabi ko, nanginginig sa galit, itinuro ang daliri sa kanya. Wala akong pakialam kung maging kawawa ako, basta may ligtas ang nanay ko, sagot niya. Sinampal niya ang kamay ko, pumasok sa kwarto, at sinara ng malakas ang pinto. Hindi nang walang huling nakakatakot na babala. Mas mabuting pag-isipan mong tanggalin ang charges laban sa nanay ko. Kung hindi ako mananagot sa mangyayari. At kalimutan mo nang makita ulit ang anak mo. Ang maluwang na sala ay naging nakakasakal. Nagpahulog ako sa upuan at hinawakan ang ulo. Alam kong nagbilbluff lang si Marco. Pero ang ideya ng mahabang legal battle, ng pakikipaglaban para sa kustodi ng anak ko sa lalaking minahal ko noon at kailangang tiisin ang kritiko ng mga tao ay nagbigay sa akin ng lamig. Mula sa kwarto, narinig ko ang galaw ni Ella sa kama. Ang regular na paghinga niya ay ang tanging sinulid na nagpapatayo sa akin. Tumayo ako, pumunta sa kwarto niya, at nahiga ng tahimik sa tabi niya. Labanan ko to, Ella. Kahit buong mundo ang tumalikod sa akin, hindi ko hahayaang kunin ka ng kahit sino, lalo na ng mga demonyong yon. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, lumabas ang anonymous post sa sikat na local moms forum na may libu-libong miyembro. Ang title ay sensational. Masamang manugang naglagay ng bitag sa biyenan para maangkin ang bahay at ikinulong siya. Ang laman ay hanay ng kasinungalingan. Sinabing isang mahirap na matandang babae ang pumunta sa bahay ng anak para maglinis dahil miss niya ang apo. Nabasag niya ang isang bagay ng aksidente at inakusahan siya ng manugang ng pagnanakaw at tinawag ang pulis. Kasabay ng teksto ay larawan ni Lola Eda na nakayuko at umiyak ng walang tigil at daan-daang masasamang komento laban sa akin. Si Marco, gaya ng pangako niya, ay umaatake sa akin sa pinakamasamang paraan. Ginagawa akong kontrabida ng kwento. Binasa ko ang bawat komento. Umiiyak ng walang magawa. Pero alam ko hindi oras ng pag-iyak. Isa lang ang katotohanan. At mayroon akong hindi maikakailang ebidensya. Nagdesisyon akong hindi manahimik. Nagpost ako ng mahabang teksto sa social media ko at sa payhong forum. Kasabay ng hindi maikakailang pruweba. Hindi ako gumamit ng emosyonal na wika. Nilimitahan ko sa paglalahad ng mga katotohanan ng may katahimikan. Una, larawan ng mga pasa sa braso ni Ella, kasama ang medical report na nagsasabing multiple contusions mula sa external trauma at bindings. Susunod, video mula sa security camera sa hallway. Dito, malinaw na makikita ang lalaking may tattoo at si Lola Eda na nagdadala ng malalaking kahon papunta sa elevator. Walang bakas ni Ella. At sa wakas, larawan ng deed ng bahay at power of attorney na may fake na pirma na nakumpiska ng pulis. Ang post ko ay parang atomic bomb na nagwasak sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Ang mga internet users na sensitibo sa katotohanan at hustisya ay agad na nagpalit ng panig. Ang galit ay lumipat mula sa akin patungo sa malupit na biyenan at sa walang kwentang asawa. Tingnan ang braso ng bata. Nakakakilabot. Paano nagawa ng lola ang ganoon kalupit? Sinusubukan ng biyenan na ibenta ang bahay at tinakpan ng asawa. Layuan ninyo ang mga taong yon. Huwag kang susuko. Labanan hanggang dulo. Kahit ang mga kapitbahay ay nagsalita. Nagtestify sila na narinig nila ang kakaibang ingay at mukhang suspetsoso ang pag-ugali ni Lola Eda. Sinabi nila kung gaano ako kabait at masipag. Ang public opinion ay nagbaliktad sa loob ng ilang oras. At isang alon ng suporta para sa akin at paggondena sa pamilya ni Marco ang bumaha sa web. Mabilis na binura ni Marco ang post niya at ginawang private ang social media niya. Pero huli na. Ang tunay na mukha ng pamilya niya ay nahayag na. Pagkatapos ng katahimikan,
Naghanap ako ng law firm. Nakahanap ako ng matatag at may karanasang abogado, espesyalista sa divorce at criminal law. Sa opisina niya, sinabi ko ang lahat mula sa pagkakulong ni Lola Eda sa apo at pagbenta ng gamit ko hanggang sa fake gold fraud at plano niyang ibenta ang bahay. Habang nagsasalita ako, tumigas ang mukha ng abogado. Maingat niyang sinuri ang ebidensya na ipinakita ko. Tinanggal ang salamin at tiningnan ako ng diretso sa mata. Sinabi, "Leah, hindi ito simpleng family dispute. Ang mga gawa ng biyenan mo ay bumubuo ng maraming seryosong krimen." Sa matatag na tono, sinimulan niyang suriin ang mga charges isa-isa. Una, ang pagtali sa bata, pagtakip ng bibig, at pagkulong sa closet ay krimen ng child abuse, false imprisonment, at child endangerment. Pangalawa, ang pagbenta ng household goods ay krimen ng burglary. Pangatlo, ang pagfake ng power of attorney para subukang i-mortgage ang bahay ay krimen ng document forgery at attempted fraud. At sa wakas, ang paggamit ng credit card mo para bumili ng ginto na nagkakahalaga ng 150,000 na idinagdag sa iba pang charges ay bumubuo ng krimen ng fraud o identity theft. Sa pagkarinig niya ay nagkaroon ako ng lamig. Akala ko greedy at malupit lang siya. Pero hindi ko naisip na maraming krimen ang nagawa niya. At tungkol sa asawa mo, si Marco, patuloy ng abogado, alam niyang pinalitan ng nanay niya ang ginto at itinago ito. Tinulungan siyang takpan ang krimen. Kung mapatunayang nakikinabang siya sa perang iyon, maaring maakusahan siya bilang accomplice sa fraud o concealment, na may criminal liability din. Ang tiwala na salita ng abogado ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang batas ang magiging timbangan ng hustisya na huhusga sa masasama. Ipinagkatiwala ko sa abogado ang parehong criminal case at divorce petition. Gusto kong magbayad ng malaki sina Marco at nanay niya para sa pinsalang ginawa nila sa anak ko at sa akin. Ilang araw pagkatapos, sa kahilingan ng korte, kailangan kong pumunta sa detention center para sa confrontation. Nandun din si Marco, pero hindi siya nangahas tumingin sa akin. Nakayuko lang siya palagi. Nang makita ulit si Lola Eda sa interrogation room, hindi na siya ang mapagmataas na biyenan na kilala ko. Pagod na pagod at nasira na siya. Puti na ang buhok niya at nakayuko ang likod. Hindi niya itinaas ang ulo, lalo na sa pagdaan sa public area kung saan nakaupo ako. Si Marco ay nakaupo sa witness bench na kamao ay mahigpit na nakakuyom kaya pumuti ang knuckles. Marami sa mga kamag-anak niya ang dumating din. Pero wala nang tumitingin sa akin ng may galit o nanunumbat. Ang katotohanan ay sobrang malinaw, at ang malakas na pagbabasa ng prosekutor ay parang sampal sa lahat ng dating nagtanggol sa kasamaan. Uminit ang trial sa interogasyon ng mga accomplice. Ang may-ari ng pawn shop at mga tauhan niya, para mabawasan ang sentensya, umamin sa lahat, itinapon ang sisi kay Lola Eda. "Your Honor," sabi ng may-ari ng pawn shop ng malinaw ang boses. "Ako po ay dealer ng second-hand items. Tinawagan po ako ni MS Eda ng maraming beses na umalis na daw ang manugang niya at kailangan niya agad ng pera. Kaya gusto niyang ibenta ang lahat ng muebles. Sa una, nag-alinlangan ako dahil mukhang bago lahat. Pero pinilit niya at nagmadali. Sinabing kung matatanggal ko lahat bago umaga, ibibigay niya sa akin sa napakamurang presyo. Ipinagmamalaki pa niya na may hawak siyang deed ng bahay at pagkatapos ibenta ang muebles, i-mortgage niya ito sa 15 milyon. Ang administrator ng illegal online casino, na naaresto sa ibang operasyon at lumabas bilang witness, ay nagsabi rin na ang akusado na si Eda ay EI client ng SEAT at madalas magdeposito ng malaking halaga, lalo na sa madaling araw. Kahit matalo ng malaki, humihingi siya ng loans sa lahat para subukang mabawi ang talo. Minsan pa nga ay nagpadala siya ng mensahe sa administrator ng SEAT na maghintay sandali dahil malapit na niya maibenta ang bahay ng anak niya. Ang hilaw na testimonies nila ay ganap na winasak ang imahe na sinusubukan niyang buuin ni Lola Eda sa sarili. Na mahirap na matandang probinsyana, walang alam sa mundo na nagkamali lang. Walang pumilit sa kanya. Ang sariling kasakiman at adiksyon sa sugal ang nagpabago sa kanya bilang utak ng plano na magnakaw sa sariling anak. Isang bulong ng gulat ang dumaan sa kwarto. Ang mga kamag-anak na dating nagdanggol sa kanya ay ngayon ay yumuko sa kahihiyan. Ang katotohanang nahayag ay nagpakita kung gaano kahina ang moralidad ng tao. Nag-iwan ng lahat sa paggamangha. Ang pinakamatinding sandali ay dumating ng iutos ng huwes na i-project ang statement ng pinakabatang biktima, si Ella. Para hindi nadagdagan ang trauma ng bata, nagdesisyon ng korte na hindi siya ipapakita at sa halip ay ipapakita ang recording ng interview na ginawa ng child psychologist kasama ang detective.
Sa malaking screen sa gitna ng kwarto ay lumitaw ang maliit na figura ni Ella na nakayuko sa sofa. Mahigpit na yakap ang teddy bear. Ang bata at nanginginig na boses niya sa speakers ay tumusok sa puso ng lahat ng naroroon. Natutulog ako at pumasok si Lola. Sinabi niyang maglalaro tayo ng hide and seek at kailangan kong tumahimik ng husto. Tinali niya ang kamay ko at masakit na masakit. Nang sabihin kong gusto ko makita si nanay, tinakpan niya ang bibig ko ng tape. Sinabi niya, kung patuloy kang umiyak, iwan kita sa kalye. Pumunta si nanay sa New York at hindi na babalik. Inilagay ako ni Lola sa madilim na closet. Natakot ako sa multo. Nahihirapan akong huminga. Akala ko mamamatay na ako. Sa buong recording, hindi tumigil ang bata sa paghagulgol. Matapuno ng takot, na para bang inuulit ang kakilakilabot na sandali. Ganap na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Sinira lamang ng tunog ng ilang hagulgol. Ang nanay ko sa tabi ko ay hindi napigilan ang luha, at hinigpitan ang kamay ko, nanginginig sa dalamhati para sa apo. Kahit isa sa mga jury ay kailangang lihim na punasan ang luha. Si Marco, nakaupo sa bench, inilibing ang ulo sa mesa, at ang mga balikat ay nanginginig. Ang kanyang hindi maaliw na iyak ay umugong sa katahimikan ng kwarto. Ito ay iyak ng huling pagsisisi. Ang sakit ng isang lalaking napagtanto na ang kahinaan niya ay itinulak ang sariling anak sa impyerno. Si Lola sa defendant's bench ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Mahigpit na nakahawak sa wooden railing na may distorted na mukha. Siguro sa sandaling iyon, sa pakikinig sa kwento ng apo mismo tungkol sa krimen niya, napagtanto niya ang laki ng kanyang kalupitan. Ang konsensyang nawala sa virtual gambling tables ay ngayon ay sumaksak sa kanya ng mapurol na kutsilyo. Pagkatapos ng reses, muling nagpulong ang korte. Lahat ng naroroon ay tumayo, naghihintay ng tahimik sa final sentence. Ang huwes, sa solemn at matibay na boses, ay nagsimulang magbasa ng verdict. Binigyang diin niya na ang mga gawa ng akusado ay hindi lang umaatake sa ari-arian, kundi seryosong paglabag sa dignidad ng tao at karapatan ng bata. Ang akusado ay kumilos ng organized at premeditated, sinamantala ang tiwala ng pamilya. Bukod sa krimen ng burglary at fraud, sinaktan niya ang 4 na taong gulang na bata, nagdulot ng malubhang pisikal at psychological na pagdurusa. Bagamat isinasaalang-alang ang matandang edad ng akusado at pag-amin bilang mitigating factors, ang bigat ng mga katotohanan ay ginagawang hindi maiiwasan ang malupit na parusa. Kaya naman, ang korte na ito ay nagpapataw ng sentensya kay Eda ng 7 taon sa presuhan para sa krimen ng burglary, fraud, at child abuse. Gayun din, dapat bayaran ng akusado ang biktima ng kabuuang halaga ng paggamit ng credit card at ang ninakaw na ginto. Bang! Ang hampas ng martilyo ng huwes ay nagwakas sa buhay ng isang babaeng puno ng kasakiman. Sa pagkarinig ng sentensya, nanghina ang mga binti ni Lola Eda at nawalan ng malay. Dinala siya palabas ng mga guwardiya ng korte. Si Marco, natigilan, pinanood ang eksena ng hindi gumagalaw, nakatitig sa likod ng nanay niya. Ang iba pang accomplice ay sinentensyahan ng 3 hanggang 5 taon sa presuhan. Nahatulan na ang hustisya. Paglabas ng courthouse, huminga ako ng malalim. Ang sariwang malamig na hangin pagkatapos ng ulan ay pumuno sa baga ko. Naramdaman ko ang pagaan ng mabigat na pasanin na pumipigas sa akin sa nakaraang mga buwan. Alam ko na mahirap mabawi ang lahat ng nawalang pera, na ang mga sugat sa puso ay tatagal bago gumaling. Pero kahit papaano, ang mga gumawa ng masama ay nagbayad na. Tiningnan ko ang kulay abo na langit kung saan nagsisimula ng sumilip ang sinag ng araw at bumulong. Ella, ligtas na tayo. 1 linggo pagkatapos ng criminal trial, muling nagkita kami ni Marco sa family court para sa divorce mediation. Wala na ang dating yabang niya. Wala nang banta na kukunin ang custody. Hindi na siya nag-ahit at mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang pagkakakulong ng nanay niya, pagkakatanggal sa trabaho, at kasalukuyang pinansyal na sitwasyon ay nagpapatunay sa kanya na wala siyang karapatang mag-claim ng custody kay Ella. Mabilis ang agreement. Pumirma si Marco sa divorce, ipinasa ang custody ng bata sa akin, at tinanggihan ang spousal support. Ang pinakakomplikadong issue, ang paghahati ng assets, ang kondo na nasa pangalan naming pareho, ay naresolba sa desisyon na ibenta ito at hatiin ang pera. Gayunpaman, ang share ni Marco ay wala na sa kanya. Nang malaman na ibinebenta ang bahay, dumating agad ang mga loan shark ng nanay niya at ang bangko para singilin ang utang. Ang kalahati niya ay halos sakop lang ang bahagi ng utang ng nanay niya at court costs. Noong araw na umalis siya sa bahay, nakita ko siyang mag-empake ng ilang damit sa lumang maleta. Hindi niya ako tiningnan. Tahimik siyang nag-empake. Ang bahay na to ay pangarap namin.
Ang lugar na itinayo namin bata-bata, plato-plato, ng buong pagmamahal. Ngayon kailangang ibenta para mabayaran ang presyo ng hindi na mababawi na pagkakamali. Lia. Tawag ni Marco nang nag-alinlangan sa tabi ng elevator. Pasensya na. Alam kong walang saysay ang paghingi ng tawad ngayon. Pero pakikalmahan mo naman si Ella. Huwag mong itanim sa kanya ang galit patungo sa tatay at lola niya. Hayaan siyang lumaki na parang normal na bata. Tiningnan ko ang lalaking minsang lahat sa akin at naramdaman ang mapait na awa. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kapangit. Ituturo ko sa kanya na makilala ang tama sa mali. Pero hindi ko ituturo ang pagkamuhi. Ang galit ay lason lang sa sarili. Umalis ka at subukang buuin ulit ang buhay mo. Huwag mong sirain tulad ng ginawa ng nanay mo. Tumango si Marco at tumalikod. Ang figura niya, nakayuko at nag-alinlangan, ay nawala sa likod ng elevator doors. Tumayo ako roon na umiiyak ng tahimik. Ang divorce ay hindi tagumpay. Ito ay masakit na kalayaan. Nawalan ako ng pamilya, pero sa kapalit, nailigtas ko ang kinabukasan ng anak ko. Kapag sumara ang isang pinto, bumubukas ang isa pa. Gusto kong maniwala doon. Pagkatapos ibenta ang bahay, ginugol ko ang weekend sa paglipat. Ang maluwang na kondo, na minsang ipinagmamalaki ko, ngayon ay mukhang walang laman at malamig sa akin. Nagdesisyon akong itapon ang lahat ng muebles, nadungisan ng pagtataksil at masakit na alaala. Tanging ang damit, libro, at laruan ni Ella ang inempake ko. Ayaw kong magdala ng kahit ano na nagpapaalala sa madilim na nakaraan. Ang mga magulang ko, na galing sa probinsya, ay nagdala ng maraming pagkain, bigas, itlog, gulay. Nakikita ko ang mga matatandang magulang ko na pawisan at tahimik na tumutulong sa paglipat. Hindi ko napigilan ang luha. Ang tatay ko, lalaking bihira magsalita, ay hinampas ang balikat ko at sinabi, nawawala ang mga bagay, pero ang tao ay nananatili. Basta nandito ka pa, ayos lang lahat. Mas maliit man ang bagong